Masaya at punong-puno ng pagmamahala ng pamilya ni Lira. Perfect family kung tawagin sila ng mga taong nakakakilala sa kanila. Jeepney driver ang itay niya habang labandera naman ang inay niya sa mayamang pamilya sa kanilang lugar. 4 na magkakapatid si Lira at siya ang panganay. Dahil hindi sapat ang kinikita ng kanyang itay sa pamamasada, kaya napilitan si Lira na tumigil sa pag-aaral at maghanap na lamang ng trabaho. Pinalad naman siyang makatanggap bilang cashier sa maliit na grocery store. Kahit papaano ay may kita siya, pandagdag sa kanilang budget sa pang-araw-araw at baon ng kanyang mga kapatid. Araw-araw naglalaba ang kanyang inay. Umaga pa lamang ay umaalis na ito at hapon na umuuwi. Bilang panganay at babae sa magkakapatid, siya lahat ang nag-aasikaso sa kanyang mga kapatid at naglilinis ng buong bahay bago pumasok sa trabaho. 10:00 ng umaga ang pasok niya hanggang 7:00 ng gabi. Pagka-uwi ng bahay ay kaagad siyang nagluluto ng kanilang hapunan. Ayaw niyang pakilusin ng inay niya dahil alam niyang pagod na ito sa maghapong paglalabada at pamamlansya. Hanggang isang araw ay isinugod nila sa ospital ang inay niya at inatake kasi ito sa puso. Mabuti na lamang at naagapan. Mild stroke lamang ang nangyari. Yun nga lang ipinagbawalan muna itong magtrabaho. Kailangan daw munang magpahinga ng inay niya. Hindi ako pwedeng magpahinga. Sayang naman ang kikitain ko sa paglalabada at pamamlansya sa mga Ramirez. Malaking tulong din yun sa atin. Nandun na tayo, Marga. Pero mas mahalaga ka. Kailangan mo magpahinga, yun ang sabi ng doktor mo. Paalala naman ng itay niya sa kanyang inay. Paano nga ang trabaho ko? Sayang yun. Giit pa ng inay niya. Kaya doon na siya sumingit sa usapan ng dalawa. Huwag na po kayo mag-alala, inay. Ako na muna maglalaba sa mga Ramirez. Makikiusap na lang ako kay Madam Guadalupe na baka pwedeng tuwing weekend ako maglalaba at mamamlansya sa kanila. Anak, day off mo mga araw na yun ah. Paano ka naman? Wala ka ng pahinga kung pati trabaho ko isasaluhin mo pa. Nag-aalilang sabi ni Aling Marga. Oo nga anak, baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Segunda naman ang itay niya. Inay, itay, kaya ko pong sarili ko. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ni inay sa mga Ramirez. Kahit hindi payag ang mga magulang ni Lira, lalo na ang inay niya, sa huli ay siya pa rin ang nasunod. Kinahapunan ay nagtungo siya sa bahay ng mga Ramirez upang kausapin si Madam Guadalupe. Nag-doorbell si Lira ng 2 beses. Hindi naman nagtagal ay bumukas ang malaking gate at pinapasok siya ng katulong na si Aling Maria. Maupo ka muna, Lira. Tatawagin ko lang si Madam. Sige po, Aling Maria. Salamat po. Pansamantala siyang iniwan sa sala ni Aling Maria habang hinihintay niya ang pagbaba ni Madam Guadalupe. Nagawi ang tingin niya sa malawak na swimming pool. Nakita niyang may lalaking lumalangoy doon, ngunit hindi niya makita ang muka. Hindi naman nagtagal ay narinig niya ang mga yabag ng paa palapit sa kinaroroonan. Nang lingunin ni Lira kung sino ang may-ari ng mga yabag na yun, ay walang iba kundi si Madam Guadalupe. Tumayo si Lira at nagbigay galang kay Madam Guadalupe. Ngumiti naman ito sa kanya at inutusan siyang maupo ulit. Kumusta ang inay mo? Nakalabas na ba siya ng ospital? Opo, kakalabas lang kanina ni inay ng ospital. Nagpunta po ako dito dahil may mahalaga akong sadya sa inyo, Madam. Go ahead. Ano yun, Iha? Kailangan po kasi ni inay na magpahinga muna, kaya hindi siya makakapaglabas sa inyo. Kung papayag po kayo, ako na po munang papalit sa kanya tuwing Sabado at Linggo, kasi may trabaho din po kasi ako. Nangihinayang po kasi si inay sa kinikita niya rito sa inyo sa paglalaba, kaya sabi ko kakausapin ko kayo kung papayag kayo sa gusto ko. Bueno, wala namang problema sa akin kung tuwing Sabado at Linggo ka lang maglalaba at mamamlansya. Yun nga lang medyo marami kasi yung mga anak ko palabihis sa isang araw 3 hanggang sa 5 beses ko magpalit ng damit. Wala pong problema, Madam. Kaya ko naman po maglaba ng marami dahil sanay ako. Oh bueno, kung kaya mo naman wala tayong magiging problema. Sige, pumapayag ako sa gusto mo. Pakisabi sa inay mo magpagaling siya at magpalakas. Sige po, Madam, makakarating po kay inay. Maraming salamat po. Magalang na nagpaalam si Lira kay Madam Guadalupe.
Habang naglalakad palabas ng bahay ng mga Ramirez ay nagawi ang tingin ni Lira sa lalaking naliligaw sa swimming pool. Napakagwapo nito. May matangos na ilong, mestisong-mestiso ang itsura. Naisip ni Lira na isa siguro ito sa mga anak ni Madam Guadalupe. Ang sabi kasi ng inay niya ay 3 lalaki at 2 babae ang anak ni Madam Guadalupe. Naramdaman siguro ng lalaki na nakatingin siya sa gawin nito kaya bigla itong tumingin sa kanya. Kay bilis ng tibok ng puso ni Lira nang magtama ang kanilang mga mata. Sa huli ay siya ang nagbawi ng tingin sa lalaki. Hindi niya kayang salubungin ng malalim nitong tingin sa kanya. Bago pa siya maistatwa sa kinatatayuan ay mabilis na siyang lumabas ng bahay ng mga Ramirez. Samantala, naiiling naman si Zane matapos makipagtitigan sa babae. Simple lang ang kasuotan nito, ngunit litaw na litaw pa rin ang kagandahan na binagayan ng mahabang buhok nito. Nang magsawa sa paglalangoy ay umahon na rin sa pool si Zane. Sakto naman na dinalhan siya ng snacks ni Aling Maria. Babalik na sana ito sa kabahayan nang magsalita siya. May nakita akong babae kanina. Maganda. Sino siya? Saglit itong nag-isip maya-maya ay ngumiti ito sa kanya. Ah, si Lira yon, anak ni Marga. Really? May anak si Aling Marga na ganun kaganda? Aba oo naman. Isa kaya si Marga sa may pinakamagandang mukha nung araw. Kaya naman nakuha ni Lira ang ganda ng kanyang inay. Bakit pala nagpunta dito ang anak ni Aling Marga? Dinig ko. Nasa ospital daw si Marga at hindi muna ito makakapaglaba dito sa atin. Kaya naman kinausap ni Lira na siya muna ang maglalabada habang nagpapagaling pa ang inay niya. Kwento naman sa kanya ni Aling Maria. Nang muling mapag-isa sa pool ay wala sa sariling napangiti si Zane nang maalala ang mukha ni Lira. Hindi na siya makapaghintay pa na muling makita ito. Samantala, natuwa naman ang inay ni Lira sa ibinalitang pahayag ni Madam Guadalupe na tuwing Sabado at Linggo lang siya makakapaglaba sa kadahilan ng may trabaho din siya. Mabuti naman at pumayag si Madam na ang akala ko talaga hindi siya papayag eh. Oo nga po inay, kahit ako kanina kinabahan sa isasagot niya sa akin. Marahil naawa siya sa atin tsaka ilang taon na kayong labandera sa kanila. Unfair naman kung hindi siya papayag, di ba? Sa bagay, ang inaalala ko ngayon ay ikaw Lira. Kaya mo pa ba? Pasensya ka na anak ha. Pati trabaho ko, ikaw nang sumalo. Naluluhang sabi ng inay niya. Kaya ko po inay, malakas yata ako. Ang importante ay magpagaling po kayo. Ako nang bahala sa trabaho niyo, okay? Napakaswerte namin sa'yo Lira. Dahil naging anak ka namin. Salamat anak. Pasensya ka na kung hindi namin kayo mabigyan ng magandang buhay. Wala po yun inay. Ang mahalaga ay masaya tayo at sama-sama. Hindi mahalaga sa akin ang karangyaan. Nang sumapit ang araw ng Sabado, madaling araw pa lang ay gising na si Lira at nagluluto na ng almusal. Gusto niya ay bago umalis ay may pagkain na siyang maiiwan sa mga magulang at mga kapatid. Nang matapos makapagluto ng agahan, kaagad na siyang naligo at gumayak paalis. Gusto niya na maagang makapaglaba nang sa ganon ay makauwi siya ng maaga. Nagulat pa si Aling Maria nang mapagbuksan siya ng gate ng ganon kaaga. Ang aga mo ata, Lira! Opo, Aling Maria, para matapos kaagad ako sa paglalaba at pamamlansya. Alam niyo naman na kailangan ako ni inay sa bahay pati ng mga kapatid ko. Aba, napakabait mo talagang bata. Swerte ang mga magulang mo sa'yo. Halika na sa laundry area. Sasamahan kita. Baka maligaw ka pa eh. Biro nito sa kanya. Saglit lang po Aling Maria. Pwede ba makigamit ng banyo nyo? Kanina pa po kasi ako naiihi eh. Oo naman. Sige, mula dito ay kumanan ka. Nasa bandang dulo ang banyo. Tumango si Lira bago iniwan si Aling Maria. Nang makita ni Lira ang banyo ay kaagad niya itong binuksan at pumasok sa loob. Ngunit nagulat siya nang makita ang lalaking nakaupo sa toilet bowl. Ah! Hey! What are you doing here? Don't you know how to knock? Galit na tanong ni Zane sa babae. Malay ko ba na may tao pala dito at... Shut up! Natatarantang lumabas ng banyo si Lira. Nag-aalala naman siyang nilapitan ni Aling Maria. Oh, ano nangyari Lira? Bakit ka sumisigaw?
Kasi po may lalaki sa loob ng banyo. Sumbong niya sa babae. Ay, patay kang bata ka! Bakit naman po? Nakalimutan ko pala sa iyong sabihin ang paboritong banyo ni Zane. Diyan kasi siya komportable. Hayaan mo na, Lira. Hindi mo naman sinasadya at saka hindi ko sa'yo nasabi kaya wala kang kasalanan. Basta tandaan mo tuwing umaga, mga ganitong oras, nasa loob ng banyong yan si Zane at nagbabawas. Zane pala ang pangalan niya. Wala sa sariling tura ni Lira. Oo, siya si Zane, ang pangalawang anak ng mga Ramirez. Mabait yan si Zane. Yun nga lang kailangan mong mag-ingat sa kanya. Po? Bakit naman po? Mahilig kasi yan sa magagandang babae. Baka matipuhan ka pa. Natawa bigla si Lira sa sinabi ni Aling Maria. Sa bagay maganda naman talaga siya. Namana niya ang kagandahan ng inay niya at proud siya doon. Wala pa sa isip niya ang pakikipagrelasyon. Mas priority niya ang mga magulang at mga kapatid. Para sa kanya ay may tamang panahon naman at hindi kailangan na magmadali. Sinamahan siya ni Aling Maria sa kabilang banyo malapit sa kusina. Nang makapasok sa loob ay kaagad niyang hinubad ang suot na pantalon at naupo sa toilet bowl. Habang nakaupo ay naalala niya bigla ang itsura ni Zane at hindi siya magsisinungaling pa na nakita niya ang kabuuan nito pati na ang parting tinatago ng lalaki. Nakakahiya ka, Lira. Unang araw mo pa lang dito sa mga Ramirez. Nagkasala ka kaagad ng mga mata mo. Pero wala naman akong kasalanan. Aksidente naman yun At saka, kasalanan niya hindi siya marunong maglak ng pintuan. Ani ng isipan ni Lira. Nang matapos gumamit ng banyo ay dumiretso na sila ni Aling Maria sa laundry area. Napabuntong hininga si Lira nang makita kung gaano kadami ang lalabhan. Mga damit na decolor, mga puti, mga pants, mga shorts at iba pa. Naroon din ang mga kurtina, bedsheets, punda, towel at marami pang iba. Ano, Lira? Kaya mo ba? Kaya, Aling Maria. Ako yata si Lira. Walang inuurungan, lahat. Lahat kinakaya. Basta para sa pamilya ko. O siya, sige. Maiwan na muna kita. Tatawagin na lang kita mamaya kapag kakain na. Nang iwan siya ni Aling Maria sa laundry area ay kaagad niyang inumpisahan ang paglalaba. Habang abala sa pagkukusot ay hindi na malaya ni Lira ang paglapit sa kanya ni Zane. Sunod-sunod itong tumikim na ikinahinto naman niya. Nagangat siya ng tingin na nakita niya na nakatayo na sa harapan niya si Zane na titig sa mukha niya. May kailangan po ba kayo sa akin? Wala naman. Naaliw lang ako na tingnan ka. Anyway, I'm Zane. At ikaw si Lira, right? Opo, sir. Huwag ka na mag-sir. Zane na lang. Sa tingin ko naman, hindi nagkakalayo ang edad natin. Nakangiti nitong sabi. Hindi pwede. Anak ka ng amo ni inay kaya kailangan kitang igalang. Katwiran ni Lira. It's okay. Pwede mo naman akong igalang kahit hindi mo ako tatawagin na sir. Giit pa ni Zane. Ayaw sana ni Lira ngunit makulit si Zane. Kaya naman kalaunan ay napapayag din siya nito. Habang naglalaba ay panay naman ang pakikipagkwentuhan nito sa kanya at nung una ay naiilang pa siya. Ngunit makalipas ang ilang oras ay naging palagay na ang loob niya sa lalaki. Namalayan niya na isa pala itong engineer at single sa edad na 29. Kung hindi pa sumapit ang oras ng tanghalian ay wala pa sana itong balak na umalis at iwan siya. Naiiling na lamang si Lira nang mapag-isa sa laundry area. 5:00 na ng hapon nang matapos ang paglalaba. Kaya kaagad niyang nilinis ang laundry area at pagkatapos ay nagpaalam na siya kay Madam Guadalupe na uuwi na. Bago umuwi ng bahay ay dumaan muna ng palengke si Lira upang bumili ng ulam at pasalubong sa mga kapatid. Pagkarating sa bahay ay kaagad niyang sinalubong si Aling Marga. Kamusta, anak? Okay lang po, inay. Bukas na akong mamamalansya. Grabe, ang dami kong nilabhan. Kwento ni Lira sa ina. Ganun talaga yun. Malakas talaga silang magbihis. Kaya nga gusto ni Madam Guadalupe na araw-araw maglalaba para hindi matambakan ng labahin. Inay, may itatanong po sana ako sa inyo. Kumusta po si Zane? Mabait po ba siya? Oo naman, mabait si Zane. Medyo maloko nga lang sa mga babae lalo na kapag maganda. Kaya ikaw wag kang masyadong lalapit sa kanya. Aba, mahirap na. Inay naman, anak yun ng amo mo, imposibleng mapapansin niya ang beauty ko.
Mabuti nang nag-iingat para sigurado. Isipin mo mabuti, mayaman sila samantalang tayo mahirap. Bukod doon amo ko sila. Kinabukasan, pagpasok ni Lyra ay kaagad niyang inayos ang mga damit na paplansyahin. Nang matapos ay umakyat na siya para umpisahan ang plansyahin. Habang abala sa pamamlansya ay nakarinig siya ng sunod-sunod na tikhim at nang iangat niya ang tingin ay nakita niyang nakangiti si Zane. Kayo pala sir, ikaw pala Zane, may kailangan ka ba? Wala naman, itatanong ko lang sana sa'yo kung may lalakarin ka pa ba pagkagaling mo dito mamaya. Wala naman, bakit? Gusto sana kitang yayain na kumain sa labas, if ayos lang sa'yo at walang magagalit sa akin. Naku, pasensya na. Kailangan ko na kasing umuwi ng maaga mamaya. May pasok pa siya ako bukas sa grocery. Ganun ba? How about after? Hindi, diretsuhin na kita, Zane. Hindi ako nagpapaligaw. Hindi ko priority ang lalaki sa buhay ko. Kung may bala ka na ligawan ako, please, huwag mo nang ituloy. Diretsahang sabi ni Lyra sa lalaki. Wow, direct to the point ah. First time ko mabasted. Napapakamot ng ulo na sabi ni Zane. Pasensya na, ayaw ko lang na umasa ka sa wala at pasensya na rin kung sa tingin mo assuming ako. Nagpapakatotoo lang ako, Zane. It's okay, no problem. I understand. Maganda nga yun para hindi na ako magsayang ng panahon sa'yo. Yun lamang at iniwan na siya ng lalaki. Bigla naman ay nakonsensya si Lyra sa mga sinabi niya. Hanggang sa umuwi si Lyra ay hindi na nakita si Zane. Nakaramdam siya ng lungkot. Lungkot na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Samantala, kinagabihan, niyaya ni Zane na magtungo ng club ang kaibigang si Benji. What's up, bro? Nothing. Gusto ko lang mag-relax at sasamahan mo ko na uminom hanggang sa malasing tayong dalawa. Yun totoo. May problema ka, no? Sa tagal natin magkaibigan, kilala na kita. So, anong problema mo? Sa tingin ko, in love na ako. In love? In love kanino naman? Hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. Sa anak ng labandera namin. Nahihiyang pag-amin ni Zane sa kaibigan. What? Ikaw? In love sa anak ng labandera nyo? Ano nangyari sa'yo, bro? Kilala kita na mataas ang standard sa babae. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na na-in love ka sa anak ng labandera nyo? Bro naman. Natatawa nitong sabi sabay iling. Sa tingin mo ba ginusto ko to? Basta, unang kita ko pa lang sa kanya, tinamaan na kaagad ako. So anong balak mo ngayon? Magtatapat ka na sa babaeng to? Yun ang kinakainis ko eh. Wala pa akong sinasabi, binabasted na niya ako agad. Parang batang sumbong niya kay Benji. Ouch, ang saklap naman yan bro. Hayaan mo na yung babae lang yan. Maraming mga babae magkakagusto sa'yo. Lumingon ka sa likuran mo. May 3 babae kanina pa nagpapakyut sa'yo. Ayaw ko sa mga yan. Si Lyra ang gusto ko. Hindi ako papayag na hindi siya mapasakin. Hindi pa pinapanganak ang babaeng mananakit sa akin. Mariing sabi niya sa kaibigan. Pwes, pinanganak na bro. At yun na yung anak ng labandera ninyo. Katulad nga ng sinabi niya kay Benji, nagpakalasing sila at sa sobrang kalasingan ay hirap na silang mag-drive ng sasakyan. Nang sumapit ang araw ng Sabado, alam niyang maglalaba si Lyra kaya naman inutos niya kay Aling Maria na dalihin lahat sa laundry ang mga maruruming damit na kaagad naman itong sinunod. Hindi nagtagal ay dumating si Lyra. Binati siya nito ngunit hindi niya ito pinansin. Naiinis pa rin siya sa ginawa nito sa kanya. Pakiramdam niya ay natapakan ng pagkalalaki niya. First time niyang mabasted. First time niyang magmahal. Tapos ay mabibigo siya kaagad. Pinapangako ni Zane sa kanyang sarili na kahit anong mangyari ay mapapasa kanya si Lyra. Samantalang isasalang na sana ni Lyra ang mga labahin sa front loader nang sumulpot bigla si Zane at seryosong tumingin sa kanya. From now on, hindi mo na pwedeng gamitin ang front loader na yan. Gusto ko, lahat ng mga damit namin, lalo na mga damit ko, maayos ang pagkakalaba at magiging maayos lang kapag iha-handwash mo. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Sa tingin mo ba, Lyra, nagbibiro ako? Nakikita mo ba kung gaano karami ang labahan nyo? Kung gaano kakakapal ang mga kumot, bedsheets, tapos gusto mong i-handwash ko lahat?
Tao ako, Zane, hindi isang robot. Wala akong pakialam sa opinyon mo, Lira. Kung hindi mo kayang sumunod sa gusto ko, pues, pasensyahan na lang tayo. Kailangan kitang tanggalin sa trabaho. Ang gusto ko sa mga tauhan namin marunong sumunod sa utos, hindi nagre-reklamo. Kaya mo ba ginagawa to dahil binasted kita? Nagdilim bigla ang mukha ni Zane sa sinabi ng dalaga. Kapal naman ang mukha mo, Lira. Sa tingin mo talaga magkakagusto ko sa katulad mong anak ng labandera? Lilinawin ko lang wala akong sinasabi na gusto kita. Ikaw lang nagsabi nun sa sarili mo dahil na-assuming ka. Nakaramdam naman ng pagkapahiya si Lira sa kanyang sarili. Tama naman ang sinabi ni Zane. Siya lang ang nagsabi na gusto siya nito. Pinakitaan lang kita ng konting kabaitan. Iniisip mo kagad na gusto kita? I'm sorry, Lira, pero hindi kita gusto. Hindi ikaw ang tipo kong babae. Mataas ang standards ko pagdating sa babae. Ni isa, wala ka sa mga hinahanap ko na yun. Pasensya na kung iniisip ko na may gusto ka sa akin. Sadyang prangka lang talaga ako. Ayaw ko kasi na magpaasa ng tao. Kung talagang gusto mo na i-handwash ko ang mga damit nyo, walang problema. Sige, gagawin ko. Kung wala ka nang sasabihin, pwede mo na akong iwan dito para makapagsimula na ako sa paglalaba. Bago iwan si Lira sa laundry area ay pinasadahan niya muna ito ng tingin. Makikita sa magandang mukha nito ang mga luhang pinipigilan nitong bumagsak. Pagkagaling sa laundry area ay nagtuloy siya sa pool at basta na lamang tumalon. Gusto niyang i-relax ang katawan. Bakit ganon? Nakokonsensya siya sa mga sinabi niya kay Lira. Pakiramdam niya ay napakasama na niyang tao pero kailangan niyang panindigan ang galit na nararamdaman sa dalaga. Halos 1 oras din siyang nagbabad sa pool bago nagdesisyon na umahon. Sakto naman na dumating si Benji. Niyaya siya nitong magkarera. Ano? Sama ka ba sa amin? Kayo na lang. Wala ako sa mood. Gusto ko muna magpahinga. Pagtanggi niya sa kaibigan. Sayang naman. May mga kasama kami mga magagandang babae. Baka may matipuan ka sa kanila. Natawa siya. Next time na lang ako. Sa susunod na ako sasama sa inyo. Ngayon gusto ko muna magpahinga maghapon. Okay, ikaw bahala. Siya nga pala. Nandito ba yung babaeng na-busted sa'yo? Pag-iiba nito sa usapan. Nasa laundry area, naglalaba siya. Walang buhay niyang sagot. Pwede ko ba siya makita? Nakangising sabi ni Benji. Wag na, hindi na ako interesado sa kanya. Maraming babae, hindi lang siya. At hindi siya kawalan sa akin. Good job, bro. Nang makaalis si Benji ay pasimple niyang sinilip ang laundry area. Ang dalaga ay nakita niya itong busy sa pagkukusot ng mga damit. Gusto niya itong lapitan at kausapin pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw na niyang maging mabait. Tama ng 1 beses na may babaeng nambasted sa kanya at hindi na yun mauulit pa kahit kailan. Samantala, gabi na at hindi pa rin tapos sa paglalaba ang dalaga. Masakit na rin ang buong katawan niya, pati kamay at mga daliri niya ay nagkakasugat-sugat na rin. Pero kailangan niyang matapos ang labahin para bukas ay pamamlansya na lang ang gagawin niya. Hindi ka pa ba tapos dyan? Napalingon bigla si Lira nang magsalita si Aling Maria. Hindi pa po eh. Pwede mo naman yan hindi tapusin ngayon. Bukas na lang ng umaga. Anong oras na din kasi? Malapit na mag-alas 7. Okay lang po. Kaya ko pa naman po. Tsaka tinawagan ko na rin si inay na malilate ako ng uwi ngayon. Ay, ikaw ang bahala. Tara, kumain muna tayo ng hapunan para may lakas ka sa pagkukusot. Yaya nito sa kanya. Sa bahay na lang po, sayang ang oras kung hihinto ako. Salamat na lang, Aling Maria. Ay, ikaw bahala. Ano ba kasi nangyari at bigla na lang gusto ni Zane na i-handwash mo lahat ng yan ang dami-dami niyan. Napabuntong hininga si Lira sa tanong ng matandang babae. Wala naman po, sadyang gusto lang ni Zane na i-handwash ko ang mga damit nila. Pagsisinungaling ni Lira, napailing naman si Aling Maria. Pasado 9:00 na ng gabi nang matapos si Lira sa paglalaba. Magpapaalam na sana siya kay Madam Guadalupe, ngunit sa tingin niya ay tulog na ito, kaya kay Aling Maria na lamang siya nagpaalam. Habang naglalakad palabas ng subdivision ay nakarinig si Lira ng sunod-sunod na busina, kaya naman napilitan siyang lingunin dito. Nakita niyang isang itim na kotse na huminto sa kanyang likuran. Bumukas ang bintana nito. Sa harapan niya ay naroon si Zane na seryoso ang mukhang nakatingin sa kanya. Sumakay ka na. Ihatid na kita sa inyo. Hindi na, salamat na lang. Gabi na, Lira.
Huwag matigas ang ulo. Walang nagawa si Lyra kundi ang pumayag na lamang na magpahatid kay Zane. Naupo siya sa harapan katabi nito. Bigla tuloy siyang nagsisi na doon pa siya umupo. Tahimik lamang silang dalawa habang nasa biyahe. Walang may gustong magsalita. Ayaw naman magsalita ni Lyra. Baka kung ano na naman ang isipin nito sa kanya. Dala ng matinding pagod sa maghapong paglalaba ay hindi na namalayan ni Lyra na nakatulog na pala siya habang nasa biyahe sila. Nang magising ay nasa isang kwarto na siya at hindi niya yun kwarto. Teka, nasan ako? Kaninong kwarto to? Nagtatakang tanong niya sa sarili habang napapalinga sa paligid. Tatayo na sana si Lyra nang bumukas bigla ang pintuan. Mula roon ay iniluwa si Zane na bagong paligo. Nasaan ako? Saan mo ko dinala? Kaagad niyang tanong sa lalaki. Nandito tayo ngayon sa hotel. Tugon nito. Hotel? Anong ginagawa natin dito? Nakatulog ka sa sasakyan so naisip ko na dalhin ka na lamang dito. Napatingin bigla sa bintana ang dalaga. Madilim pa sa labas. Sa tingin niya ay madaling araw pa lamang. Uuwi na ako. Tiyak na hinahanap na ako ng mga magulang ko. Akmang lalabas na sana si Lyra nang harangan ni Zane ang daraanan niya na ikinagulat naman ng dalaga. Dito ka lang, Lyra. Sasamahan mo ako dito. Hindi tayo lalabas ng hotel na to hanggat walang nangyayari sa ating dalawa. Mariin itong sabi na ikinataas ng kilay ni Lyra. Nababaliw ka na ba ha? Pipilitin mo ako sa isang bagay na hindi ko naman gusto. Ang akala ko ba wala kang gusto sa akin ha? Na hindi mo ako type na... Sinabi ko lang yun dahil nasaktan ako sa pambabasted mo sa akin. Pero ang totoo, Lyra, gustong gusto kita at hindi ako papayag na mabigo sa unang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Nahihintakutan niyang tanong kay Zane. Mabilis na tinawid ni Zane ang maliit nilang pagitan ni Lyra at nang makalapit ay walang paalam na basta na lamang niya itong inangkin ang mga labi nito. Na unang beses pa lang niyang makita ay kaagad na niyang pinagpantasyahan. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin ng dalaga ay hindi siya natinag sa ginagawang paghalik dito. Samantala, nagulat naman si Lyra sa ginawa ni Zane. Hindi niya inaasahan na hahalikan siya nito. Sinikap niyang itulak ito pero sadyang malakas ito sa kanya. Habang tumatagal ay palalim ng palalim ang paghalik nito sa kanya at aaminin niya sa kanyang sarili na nadadarang na siya sa ginagawa nito sa kanya. Pakiramdam ni Lyra, may init na unti-unting nabubuhay sa kanyang katawan dulot ng ginagawa sa kanya ni Zane. Hindi nagtagal ay natagpuan na lamang ni Lyra ang sariling nakikipaghalikan na kay Zane. Ang kaninang marahas at mapagparusang mga halik, ngayon ay napalitan na ng mga banayad na mga halik. Ilang sandali pa ay pinangku siya nito at inihiga sa malambot na kama. Naramdaman naman ni Lyra ang mainit nitong palad na ngayon ay naglalakbay sa loob ng kanyang t-shirt. Napaliyad pa si Lyra dulot ng ginagawa sa kanya ni Zane. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang tinanggal nito ang suot niyang bra, dahilan upang maging malaya ang kamay nito sa pakay nito sa katawan niya. Gusto niya itong pigilan, ngunit hindi niya magawa. Sinasabi ng utak niya na mali ang ginagawa ni Zane na kailangan niya itong pigilan bago pa tuluyang may mangyari sa kanilang dalawa. Ngunit iba naman ang sinasabi na nagiinit niyang katawan. Gusto ng katawang lupa niya ang init na pinaparamdam sa kanya ng lalaki at gusto niyang makarating sa finish line. Sa bilis ng mga pangyayari ay namalayan na lamang ni Lyra na pareho na silang hubot-hubad at malayang dinadama ang init ng kanilang mga katawan. Kamuntik pa niyang maitulak ang lalaki nang maramdaman ng sakit dulot ng pag-angkin nito sa kanya. Relax, Lyra. Akong bahala sa'yo. Mahinang sabi ni Zane. Careful please. Nahihirapan niyang sagot. Hindi nga nagtagal ay tuluyan nang nawala ang sakit at napalitan ng iba yung kaligayahan na ngayon lamang naramdaman ni Lyra. Bago ito umalis sa kanyang ibabaw ay narinig pa niya ang tatlong katagang binigkas nito na totoo namang nagpakilig sa dalaga. Sinag ng araw na nanggagaling sa bukas na bintana ang nagpagising sa masarap na tulog ni Lyra at nang tingnan ang suot na relo ay pasado 11:00 na ng umaga. Diyos ko po, tanghali na pala! Bulalas ni Lyra. Babangon na sana siya nang maramdaman ng mabigat na bagay na nakadagan sa kanya. Nang lingunin niya ito kung sino ito, ay si Zane pala na nakayakap sa kanya habang nakadantay ang isang paa.
Dahan-dahan niyang inalis ang paa nitong nakadantay. Nang matagumpay niyang maingat naman siyang bumangon. Ayaw niyang makalikha ng ingay na magiging dahilan upang magising ang lalaki na mahimbing nang natutulog. Nang makatayo ka agad ay agad niyang hinagilap ang mga damit sa sahig at nang matapos ay isa-isa niya itong sinuot at mabilis na nilisan ng hotel na yun. Habang sakay ng jeep ay malalim ang iniisip ni Lyra. Hindi siya makapaniwala na ibinigay niya kay Zane Ramirez ang kanyang pagkababae na ilang taon niyang iningatan. Ang tanga-tanga mo, Lyra! Bakit mo binigay ang sarili mo kay Zane? Bakit? Galit na tanong ni Lyra sa kasarili. Nang makarating ng bahay ay kaagad siyang sinalubong ng kanyang inay. Baka sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Hindi niya alam kung anong sasabihin oras na magtanong ito kung saan siya nagpalipas ng gabi. Ano nangyari, anak? Bakit ngayon ka lang umuwi? Ngayon ka lang ba natapos sa paglalaba? Gustuhin man niyang magsinungaling pero hindi niya kaya. Natagpuan na lamang niya ang sarili na nangungumpisal sa harapan ng kanyang inay. Sorry po, inay. Hindi ko po ginusto na may mangyari sa amin ni Zane. Ewan ko kung bakit nadala ko sa mga... Tama na, anak. Naiintindihan kita. Isa lang ang ibig niyang sabihin. Mahal mo si Zane kaya may nangyari sa inyo. Hindi mo napigilan ng damdamin mo sa kanya. Pero natatakot ako, inay. Paano kung mabuntis ako? Anong gagawin ko? Huwag mo munang isipin, wala pa naman. At kung sakali man na magbunga ang nangyari sa inyo, nandito kami ng tatay mo, ng mga kapatid mo para damayan ka at samahan ka sa magiging journey mo bilang isang ina. Mahal na mahal ka namin, Lyra. Ang damin mo ng sakripisyo sa pamilyang to. Kung mahal mo si Zane, huwag mong pigilan ang nararamdaman mo sa kanya. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Malay mo, seryoso talaga siya sa'yo. Umiiyak na niyakap ni Lyra ang kanyang ina na si Aling Marga. Tama ang sinabi ng inay niya. Kung mahal niya si Zane ay kailangan niyang magpakatotoo sa kanyang sarili. Naligo lang saglit si Lyra pagkatapos ay umalis din siya upang magtungo sa bahay ng mga Ramirez para mamlansya ng mga damit. Kakausapin na din niya si Zane. Sasabihin niya na mahal din niya ito. Tiyak niyang matutuwa ito. Habang nasa biyahe ay hindi mawala-wala ang ngiti sa mga labi ni Lyra. Excited na siyang makaharap si Zane at sabihin ang mga salitang I love you, Zane Ramirez. Pagkapasok ni Lyra sa bahay ng mga Ramirez ay kaagad na hinanap ng mga mata niya si Zane. Nakita niya ito sa isang terrace na may kasamang isang magandang babae. Tatawagin na sana niya ang lalaki na makitang hinalikan nito ng babae. Inis na naitulak ni Zane ang ex-girlfriend na si Rina. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nitong paghalik sa kanya. What? Bakit mo ako itinutulak? Hindi mo ba na-miss ang mga halik ko? Naiinis na sabi ni Rina. Matagal na tayong tapos, Rina. At ikaw ang tumapos nun. Pasalamat ka nga pinapasok pa kita dito sa loob ng pamamahay namin. Kung tutuusin, dapat nga hindi na dahil sa ginawa mong kataksilan sa akin. Hindi ko naman yung sinasadya. Nadala lang ako sa pangaakit sa akin ni Jay. Tao ako, Zane, na nagkakamali. Hindi naman ako katulad ng iniisip mo na perfect na babae. Tama ka, Rina. Hindi nga ikaw ang babae na iniisip ko. At nagsisisi ako na sinubukan pa kitang mahalin tapos lolokohin mo din naman pala ako. Ang ayaw ko sa lahat ay yung nilawayan ko na nga, nagpalaway pa sa ibang lalaki. Ano bang kinakagalit mo, ha? Kung tutuusin, pareho lang naman tayo. Ang akala mo ba hindi ko alam na habang magkarelasyon tayo ay tumitikim ka ng ibang putahe? Masakit sa akin yun, Zane. Pero pinilit ko nakalimutan kasi mahal kita. Oo, tumitikim nga ako sa iba. Pero lalaki ako, Rina. Walang mawawala sa akin. Ikaw meron. Please, Zane. Kalimutan natin nangyari nun. Magsimula tayo ulit ng panibago. Pangako, hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Mahal na mahal pa rin kita, Zane. Pagsusumamo ng babae. I'm sorry, Rina. Pero hindi na pwede. May ibang mahal na ako. Mahal na mahal ko siya at balak ko siyang pakasalan. Diretsahan niyang pag-amin sa babae. Hindi na hinintay ni Zane na makasagot ang babae. Mabilis na niya itong iniwanan sa terrace. Habang naglalakad ay nakasalubong niya si Aling Maria. Si Lyra, dumating na ba? Oo, kanina pa. Nasa taas at namamlansya. Dali-daling umakyat si Zane upang makita ang dalaga. Naabutan niya itong busy sa pamamlansya.
Tumikim siya ng ilang beses upang ipagbigay alam dito na naroon siya. Nag-angat ito ng tingin ngunit saglit lang. Naglakad siya palapit sa kinatatayuan nito. Bakit mo ako iniwan sa hotel? Sana ginising mo ako bago ka umalis. Panimula niya. Kung ano man ang nangyari sa atin kagabi, walang ibig sabihin yon. Natural lang yon, babae ako at lalaki ka. Nasa loob tayo ng isang kwarto na tayong dalawa lang ang tao. Natural, hindi natin maiiwasan ang bagay na yon. No, Lira. Naramdaman ko kagabi habang inaangkin kita na hindi ka lang basta napipilitan. Na hindi dahil sa gusto ko lang at katawan mo, kundi mahal mo na rin ako. Mahal kita, Lira, at nakahanda ako na panagutan ka. Kung gusto mo kahit ngayon din pakakasalan kita. Maniwala ka lang sa akin. Hindi na kailangan. Wala kang pananagutan sa akin. Kalimutan na lang natin ang nangyari kagabi. Kung okay lang, please, iwan mo muna ako dito. Gusto kong mapag-isa at matapos ko kaagad to dahil may pasok pa ako bukas sa grocery. Okay, no problem. Mamaya na lang tayo mag-usap. Gusto kitang ihatid sa inyo at personal na hingi ng kamay mo sa mga magulang mo. Hindi na kailangan, Zane. Wala akong balak na magpakasal sa'yo dahil hindi kita mahal. Katulad ng sinabi ko kanina, kalimutan na natin kung ano man ang namagitan sa atin kagabi. Anong kalokohan to, Lira? Nararamdaman ko na mahal mo na rin ako. Bakit kailangan magsinungaling ka sa akin? Bakit kailangan itago ang tunay na nararamdaman dahil ba sa katayuan natin sa buhay? Hindi, Zane. Walang kinalaman dito ang katayuan natin sa buhay. Ang point ko dito, hindi kita mahal. Tapos ang usapan. Dahil sa labis na inis ay nasipa na lamang ni Zane ang upuan na naroon tsaka pabalibag na isinara ang pinto. Hindi niya matanggap na sa pangalawang pagkakataon ay muli siyang nireject ni Lira, ang babaeng minahal niya kaagad. Upang makalimutan ang sakit na dulot sa kanya ni Lira ay niyaya niyang uminom si Benji. Hindi naman ito makapaniwala sa sinabi niya. Alam mo bro, huwag mo siyang pag-aksaya ng panahon sa inyong dalawa. Hindi ikaw ang nawalan kundi siya. Kaya kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Ipakita mo na hindi siya kawalan sa'yo. Na kaya mo siyang palitan kahit ilang babae pa yan. Ngumisi si Zane sa sinabi ni Benji. Sana nga ay ganun lang kadali. Pero hindi. Masyadong masakit ang ginawa sa kanya ni Lira. Kahit gusto ko, Benji. Hindi ko kaya. Mahal ko si Lira at siya lang ang gusto ko. Mariin niyang sabi sa kaibigan. Nandun na tayo pero hindi ka niya mahal. Remember, ikaw si Zane Ramirez, ang hinahabol at iniiyakan ng mga kababaihan. Tapos ngayon magpapakatanga kay sa Lira na yun. Wake up bro, hindi pa katapusan ng mundo. Hindi lang si Lira ang babaeng kayakap at pwede mong maging jowa. Maayos ka nga, okay? Sa halip na magsalita ay sunod-sunod ang pagtungga ng alak ang ginawa ni Zane. Gusto niyang magpakalasing hanggang sa makalimutan niya si Lira. Mag-uumaga na nang lumabas sila ng bar. Si Benji na ang nag-drive ng sasakyan niya. Sa sobrang kalasingan ay halos hindi na siya makalakad. Kinabukasan ay tinanghali nang nagising si Zane at pagbaba niya ay sinalubong siya ng kanyang mama at tiningnan ng masama. Ano tong naririnig ko ha? Na mag-umaga ka na umuwi at lasing na lasing ka. Totoo ba to ha, Zane? Sorry mama, naparami lang nang nainom. Kilala kita anak. Hindi ka magpapakalasing ng ganyan kung wala kang problema. Tell me, anong problema mo? Nothing ma. Okay, naiintindihan kita kung ayaw mo magsabi sa akin ngayon ng problema mo. Kapag handa ka na lang ay puntahan mo lang ako sa kwarto. Tumango si Zane sa kanyang mama. Samantala, bago sumapit ang Sabado ay nakabuo na ng desisyon si Lira. Nang gabing yun ay masinsinan niyang kinausap ang mga magulang. Nagulat naman ang mga ito sa biglaan niyang desisyon, ngunit kaagad din naman siyang naunawaan lalo na ng kanyang inay. Kinabukasan ay araw ng Sabado. Maaga pa lang ay nagtungo na si Lira sa bahay ng mga Ramirez upang personal na magpaalam kay Madam Guadalupe. Nagulat naman ito sa biglaan niyang pagre-resign. Ayaw sana niya itong payagan ngunit buo na talaga ang kanyang desisyon at wala nang makakapigil pa doon. Ibinigay sa kanya ni Madam Guadalupe ang huling sahod niya. Dinagdagan pa nga nito dahil natuwa ito sa serbisyo niya. Nagpasalamat si Lira dahil hindi sila nagpang-abot ni Zane kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Ibinigay niya lahat sa kanyang inayang sahod na galing kay Madam Guadalupe ngunit hindi nito ito tinanggap.
Sa'yo yan anak. Ikaw ang nagpakahirap sa paglalaba. Kailangan mo yan sa pupuntahan mo. Kahit papaano naman maipon naman kami ng itay mo. At saka nandito pa yung pera na binigay mo sa akin tuwing sahod mo. Hindi napigilan ni Lyra ang sariling maiyak sa harapan ng mga magulang. Napakaswerte niya na meron siyang mapagmahal na mga magulang at higit sa lahat ay maunawain. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo anak ah. Palagi ka naming pagdadasal ng inay mo. Opo itay, salamat po. Mag-iingat po kayo dito palagi. Kapag maayos na ako, babalik din po ako kaagad. Nang gabing yun ay bumiyahe si Lyra patungo sa isang tagong probinsya na matatagpuan sa San Antonio, Nueva Ecija. Habang nasa biyahe ay wala siyang tigil sa kakaiyak. Ayaw sana niyang malayo sa mga magulang, ngunit kailangan niyang umalis para makalimutan si Zane. Alam niyang sa una ay masakit, ngunit kalaunan ay unti-unti itong mawawala hanggang sa maghilom ang sugat sa kanyang puso. Mahal niya si Zane pero hindi siya papayag na masaktan ng dahil lamang sa pagmamahal niya sa lalaki. Makalipas ang mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating din si Lyra ng San Antonio. Kaagad siyang sumakay ng tricycle at nagpahatid sa address ng bahay ng tutuluyan niya. Bahay ito ng katrabaho niyang si Jane. Matagal nang walang nakatira doon, kaya nang inalok ito sa kanya ni Jane ay kaagad siyang pumayag. Malaki ang bahay, may 3 kwarto at iginala ni Lyra ang mga mata sa kabuuan ng bahay. Maganda ito kahit na medyo luma na. Nagpasya si Lyra na linisin muna ang buong bahay bago magpahinga. Hindi rin naman kasi siya makakatulog kung ganun ang itsura ng bahay na kinaroroonan niya. Halos 1 oras din siyang naglinis bago siya natapos. Napangiti pa siya nang makitang maaliwalas na ang buong bahay. Napansin ni Lyra na hindi dikit-dikit ang mga bahay doon. Malayo ang pagitan ng bawat bahay. Ang sabi naman sa kanya ni Jane ay safe doon kaya wala siyang dapat na ikabahala. Para mabuhay ay kinailangan ni Lyra na maghanap ng trabaho. Pinalad naman siyang matanggap na tindera ng mga gulay sa palengke. Maliit lang ang sahod, ngunit sapat para buhayin niya ang sarili at kahit papaano ay makapag-ipon ng pakunti-kunti. Samantala, sa bahay ng mga Ramirez, kamuntik pang mapamura si Zane nang malamang galing kay Aling Maria ang balitang nag-resign na si Lyra. Kaya pala hindi ito naglaban ng Sabado. Ang buong akala niya ay nagpahinga lamang yun. Yun pala ay umalis na. Tinanong niya kay Aling Maria kung saan ang bahay ni Lyra. Mabuti na lamang at sinabi nito sa kanya. Wala siyang sinayang na sandali at kaagad siyang nagtungo sa bahay ni Lyra at ang inay nito ang nakaharap niya. Ikaw pala Sir Zane, anong maipaglilingkad ko sa inyo? Nandito ba si Lyra? Gusto ko sana siyang makausap kahit sandali lang. Pasensya ka na ha. Kahapon pa siya umalis. Kung tatanungin mo ko kung saan siya nagpunta, pasensya na. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo Bakit po siya umalis? Anong dahilan? Kahit alam ko ang dahilan, hindi ko pa rin pwedeng sabihin sa inyo. May sariling desisyon si Lyra at bilang ina, ginagalang ko yon. Laylay ang balikat ni Zane na umalis sa bahay ni Lyra. Hindi niya matanggap na iniwan siya nito. Hahanapin kita Lyra, kahit saang lupalop ka pa ng mundo magpunta. Walang inaksayang sandali si Zane. Kaagad siyang nag-hire ng mga tao na siyang maghahanap kay Lyra. Hindi siya titigil hanggat hindi ito nakikita kahit maubos pa ang pera niya. Nang malaman ito ng kanyang mama ay labis itong nagalit sa kanya dahil nag-aaksaya lang siya ng oras at pera sa isang babae na ayaw namang magpakita. Ngunit kalaunan ay naintindihan siya nito at binigyan ng basbas na nagpagaan naman sa kalooban ni Zane. Ngunit sadyang mailap sa kanya ang swerte dahil ilang buwan nang nakakalipas ay hindi pa rin nila natagpuan si Lyra. Halos masuyod na nila ang buong Pilipinas. Gusto na nang sumuko pero hindi pwede. Umaasa si Zane na balang araw ay makikita din niya si Lyra at magkakaayos silang dalawa. Mabilis na lumipas ang 1 taon ngunit bigo pa rin si Zane na matagpuan si Lyra. Hindi kaya panahon na Zane para itigil mo ng paghahanap kay Lyra? Hindi ako titigil Benji hanggat hindi ko siya nakikita. Alam ko, nararamdaman ko, makikita ako din siya. At sa oras na magkita kaming dalawa, hindi ko na siya pakakawalan pa. Bro, mahirap hanapin ang isang tao na ayaw magpahanap. Kaya nga lumayo si Lyra dahil gusto niyang taguan.
Kung talaga magkikita kayo, ang tadhana na lamang makakapagsabi kung kailan yun at saan. May point ang kaibigan niyang si Benji pero wala siyang pakialam sa tadhana. Ang sinasabi ng puso niya ang pinakita niya. Isang umaga ay nagising si Zane sa tunog ng kanyang cellphone. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag ay si June pala. Isa sa mga tauhan niyang inutusan na hanapin si Lyra. O June, napatawag ka, ganito ka aga. Bungad ka agad niya sa tauhan. Good news sir, alam ko na kung saan matatagpuan si Lyra. Masaya nitong ibinalita sa kanya yun. Pakiramdam ni Zane ay nawala bigla ang antok niya at nabuhayan siya ng loob. Really? Nasaan si Lyra? Gusto ko na siya makita right now. Ititext ko sa inyo sir ang exact address ni Lyra. Malapit na Lyra. Magkikita na tayo. Hintayin mo ako, mahal ko. Nang matanggap ang text ni June ay kaagad siyang naghanda. Excited na siyang makita si Lyra. Hindi na siya papayag na mawala pa ulit ito sa kanyang paningin. Kung kinakailangan na bantayan niya ito 24/7 ay gagawin niya, wag lamang itong mawala sa kanyang paningin. Halos paliparin ni Zane ang sasakyan para lamang makarating sa lugar na kinaroroonan ni Lyra. Malapit na Lyra. Magkikita na tayo at mayayakap na rin kita. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakarating din si Zane sa address na binigay sa kanya ni June. Bumaba siya ng sasakyan at hinanap si June. Nakita naman kaagad niya itong nakatambay sa isang maliit na tindahan. Nasaan si Lyra? Gusto ko na siya makita. Palabas na ng bahay si Lyra, karga ang anak sa kabilang kamay habang hawak naman sa kabila ang bilao na naglalaman ng iba't ibang klase ng mga gulay na ilalako niya. Behave ka lang baby Zion ha? Kailangan natin maghanap buhay para may makain tayo at makabili ng gatas at diaper. Nakangiting sabi ni Lyra sa kanyang anak. Isang buwan pa lamang sa lugar na yon si Lyra nang malamang buntis siya. Sa totoo lang ay natuwa siya dahil may magandang alaalang naiwan sa kanya si Zane. Pinili na lamang ni Lyra na itago sa mga magulang ang tungkol sa kanyang pagbubuntis upang hindi na mag-alala mga ito sa kanya. Nagdoble kayod siya nang sa ganon ay mabilis na makaipon ng pera para sa kanyang panganganak. Bukod sa trabaho, sa palengke umextra din siya bilang tindera sa isang bakery. Nang kabuwanan na ni Lyra tsaka naman siya tinanggal ni Aling Puring sa trabaho na labis niyang ikinalungkot. Sayang kasi ang pera na sasahurin niya sa magandang babae. Sa awa ng Diyos at tulong ni Jane ay ligtas niyang naipanganak ang kanyang anak na pinangalanan niyang Zion. Makalipas ang ilang linggo ay nagpa siya si Lyra na mangutang ng pera kay Dave, isang Bombay na nagpapautang. Yun nga lang ay malaki ang tubo nito. Para sa anak ay kailangan ni Lyra na kumapit na sa patalim kahit walang kasiguraduhan. Nanghiram siya ng pera kay Dave na nagkakahalagang 30,000. Upang pampuhunan sa naisip niyang maliit na negosyo, nagtayo ng pwesto na gulayan sa palengke si Lyra habang nagtitinda kasama ang anak na si Zion. Sa totoo lang ay mahirap ngunit kailangan niyang magtiis para hindi sila magutom ng mag-ina. Sa awa ng Diyos, kahit papaano ay unti-unti silang nagkakaroon at nakakaraos na mag-ina. Ngunit isang araw pag uwi nila ng bahay ay bukas ang pintuan at magulo ang loob. Kinabahan na nila pag nilira ang anak sa duyan. Binuksan niya ang cabinet kung saan nakatago ang pera na ipon niya. Halos manghina ang buong katawan ni Lyra nang makitang wala ng laman ng maliit na box. Diyos ko, bakit ngayon pa ito nangyari? Bakit? Tanong niya sa kawalan. Hindi pa man nakakabawi sa nangyari ay sunod-sunod na malakas na katok ang narinig niya. Nagmamadali niya itong binuksan. Mabuti naman Lyra at naabutan kita ngayon dito. Nasaan ang pera ko? Pasensya ka na Dave pero hindi ko ngayon mabibigay sa iyo ng buo. Nilooban kasi ako ng lahat ng pera ko'y natangay. Wala akong pakialam kung nilooban ka man. Ang usapan natin, ngayon mo ibabalik ang pera ko. Kailangan ko yung Lyra, akin na. Sigaw nito sa kanya. Wala talaga Dave. Nakikiusap ako sa'yo na bigyan mo ako ng ilang araw para makalikom ng perang pambayad sa'yo. 3 araw Lyra. Kapag hindi mo na ibalik sa akin ang pera, pasensyahan na lang tayo. Tugon nito na may kasamang pagbabanta na labis niyang kinatakot. Sinikap ni Lyra na makaipon ng pera pambayad kay Dave. Ngunit hindi talaga kakayanin sa loob ng 3 araw. Masyadong malaki ang halaga ng 30,000. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Lyra nang makitang paparating ang sasakyan ni Dave.
Mabilis siyang nagtago sa halamanan. Diyos ko, hindi naman po kami pabayaan na mag-ina. Kayo na pong bahala sa amin. Taimtim na panalangin ni Lyra. Lakad tagbo ang ginawa niya kahit na hirap na siya. Hindi naman kasi pwede niyang iwan ang mga bilao na may lamang mga gulay. Nang masigurado ni Lyra na nakalayo na siya kay Dave, ay doon lamang siya nagpasyang magpahinga. Inisip niya kung babalik pa siya sa bahay ni Jane, baka manganib ang buhay nilang mag-ina. Kilalang masamang tao si Dave at isa ito sa ikinakatakot sa lugar na yun. Nang matapos magpahinga ay nagpa siya si Lyra na maglako na ng mga gulay. Naisip niyang hindi na siya masusundan ni Dave, ngunit nakita niyang paparating ang kotse nito. Katulad kanina ay lakad-takbo na naman ang ginagawa nilang mag-ina kahit pagod na siyang pwedeng huminto dahil buhay nilang mag-ina ang mga nganib. Habang tumatakbo ay bigla na lamang may mga kamay na humila sa kanya at sapilitan siyang isinakay sa kotse. Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Singhal ni Lyra sa may-ari ng kamay dahilan upang umiyak ng malakas si Baby Zion. Ano nangyari? Sinong mahabol sa inyo? Tanong ng boses lalaki. Doon lamang naisip ni Lyra na tingnan ng may-ari ng boses familiar na ito sa kanya. Halos manlaki ang mga mata ni Lyra na makita kung sino ito. Ang lalaking dahilan ng lahat. Ang lalaking mahal niya at walang iba kundi si Zane Ramirez. Zane? Sambit niya sa pangalan nito. Ako nga, Lyra. Hindi mo ba inaasahan na makikita mo ko ngayon dito? Nanguuyam nitong sabi. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Bakit nandito ka? May isang babae kasi ako na hinahanap. Actually, mahigit 1 taon ko na siyang hinahanap. Pinagtataguan niya kasi ako. Ako ba ang babae na yon? Sa tingin mo, Lyra? Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ako hinahanap? Mamaya na natin yung pag-uusapan. Sa ngayon, kailangan na natin makaalis sa lugar na to bago ka pa makita ng mga taong humahabol sa'yo. Napatingin bigla sa labas ng bintana ang dalaga. Kamuntik na nang makalimutan na hinahabol pala siya ni Dave. Naramdaman niyang umandar na ang sasakyan ni Zane kahit papaano ay nakahinga na siya ng maluwag. Oo, aaminin niya. Ayaw na niyang makakita si Zane. Pero sakto ang dating nito dahil dito ay nakaligtas silang mag-ina sa kamay ni Dave. Dinala sila ni Zane sa isang hotel para daw makapagpahinga silang mag-ina. Mabuti na lamang at hindi ito nagtatanong kung sino ang baby na kasama niya. Hindi pa handa si Lyra na sabihin kay Zane na anak nila si Baby Zion dahil baka magulat ito o di kaya'y hindi nito matanggap ang kanilang anak. Nang makatulog si Zion ay tsaka lamang siya nilapitan ni Zane. Seryoso ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Tulog na ang anak mo. Pwede na tayo mag-usap. Tell me, Lyra, bakit umalis ka bigla? Bakit mo ko iniwan? Malamlam ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Dahil yun ang kailangan. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama. Bakit, Zane? Hindi ka na ba masaya sa pag-alis ko? Hindi, Lyra. Dahil simula nang umalis ka, kawalang araw na hindi ako nangungulila sa'yo. Pakiramdam ko may kulang sa buhay ko at ikaw yun, Lyra. Natahimik naman si Lyra, baka sa mukha ng lalaki na nagsasabi ito ng totoo. Nakonsensya siya bigla sa ginawang pag-iwan dito. Pero nang maalala ang nakitang pakikipaghalikan nito sa ibang babae sa terrace ay biglang umaho ng inis sa kanyang puso. Kung mahal mo talaga ako, hindi ka dapat nakikipaghalikan sa ibang babae. Pero anong ginawa mo? Nakipagbalikan ka dahil mahinang nilalang ka. Katulad ka rin naman ng ibang lalaki, Zane. Hindi ka marunong makontento sa iisang babae. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Wala akong maalala na nakipaghalikan ako sa ibang babae maliban sa'yo. Wow! Bravo! Kayo talaga mga lalaki, ang daming palusot kapag nahuhuli sa akto. Kitang-kita sa terrace na nakikipaghalikan ka sa babaeng kausap mo. Alam mo ba? Labis ako nasaktan kasi akala ko iba ka. Pero hindi pala. Katulad ka lang din nila. Panandali ang katahimikan ng namagitan sa kanilang dalawa. Maya-maya ay natawa siyang tiningnan ni Zane. Anong nakakatawa ha? Mukhang alam ko na ang tinutukoy mo. Ikaw naman, masyado kang silosa. Lilinawin ko lang na hindi ko siya hinalikan. Siya ang humalik sa akin, magkaiba yun, okay? Pagtatama ni Zane sa maling akala niya. Kahit ano pang sabihin mo, hinalikan ka pa rin ng ibang babae.
Yun bang dahilan kaya bigla ka nag-resign at nawala na parang bula? Hindi na nahiya si Lyra na aminin kay Zane ang dahilan ng biglaan niyang pagalis. Inamin niya na nasaktan siya sa nakita at upang hindi na ulit masaktan ay nagdesisyon siyang lumayo na lamang. Dapat kinausap mo ako. Dapat sinabi mo sa akin para nagkalinawan tayong dalawa. Hindi yung basta ka nalang umalis na walang pasabi. Walang araw na hindi kita hinahanap, Lyra. Halos masuyod ka ang buong Pilipinas sa kakahanap sa'yo. Pero parati akong bigo na makita ka. May mga pagkakataon na gustong gusto ko nang sumuko dahil panghihinaan na ako ng loob. Pero hindi ko naman magawa. Umaasa ako na balang araw ay makikita din kita. At masasabi ko sa'yo na mahal kita. Mahal din kita, Zane. Matagal na. Kaya lang hindi ko naman maamin sa sarili ko dahil natatakot ako na masaktan mo. Kung kailan handa na sana ako, tsaka naman kita makikita na may kahalikan na ibang babae. Hindi mo kailangan matakot o mangamba. Mahal na mahal kita, Lyra. At kahit kailan, hindi kita lolokohin. Huwag kang matakot na pagkatiwalaan ako. Bigyan mo ko ng chance na ipakita at iparamdam sa iyong pag-ibig ko. Please, Lyra. Pagsusumamo ni Zane, napahigbi na lang ang dalaga. Mabilis naman siyang niyakap ng lalaki na nagpapanatag ng kanyang kalooban. Hindi pa sana bibitaw sa pagkakayakap si Zane kung hindi umiiyak si Baby Zion, dahilan upang mabaling ang tingin ni Zane sa kanilang anak. Nagtatanong ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Sa pagkakataong yun ay handa na si Lyra na ipakilala si Baby Zion kay Zane bilang kanilang anak. Sino ang baby na yan? Anak mo ba siya? Oo, Zane. Anak ko si Zion. Ibig ba nitong sabihin may asawa ka na? Wala akong asawa, Zane. Si Zion, siya ang bunga ng gabing may namagitan sa ating dalawa sa hotel. Ang totoo niyan, kahit ang mga magulang ko ay walang alam tungkol dito. Sinadya ko talaga na ilihim sa kanila dahil ayoko na mag-alala sila sa akin. At isa pa, iniiwasan ko na malaman mong tungkol sa anak natin. Pero ngayon, handa na ako, Zane. Handa na akong ipakilala sa iyo si Zion. Hindi naman makapaniwala si Zane na may anak na sila ni Lyra. Kaya pala, nang mapagmasdan niya kanina ang baby ay may nararamdaman siyang kakaiba. Marahil ay yun ang tinatawag na lukso ng dugo. Naiiyak na kinarga niya si Zion. Walang duda na anak niya nga ito. Kuhang-kuha nito ang mukha niya, maging ang matangos niyang ilong. Hi Baby Zion, I'm your father. From now on, hindi na tayo magkakahiwalay. Magiging isang buong pamilya na tayo. Ikaw, ang mami mo at ako. Tama ang daddy mo, Baby Zion. Simula ngayong araw, buo na tayo bilang isang pamilya. Patawarin mo ang mami kung pinalayo ko kayong dalawa. Pangako, babawi ako sa inyo. Hindi mo kailangang bumawi. Kasama lang kita ha. Kayo ng anak natin, masaya at kontento na ako. I love you, Lyra. Please marry me. Mahal na mahal din kita. At oo, magpapakasal ako sa iyo, Mr. Ramirez. Masayang masaya si Zane. Sa wakas ay makakasama na niya ang babaeng pinakamamahal at may bonus pa na isang anghel na kukumpleto at magpapatibay sa kanilang pagmamahalan. Pagkagaling sa hotel ay hinatid muna niya si Lyra sa bahay ng mga ito. Gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataon para formal na mahingi ang kamay nito sa mga magulang niya. Baka sa mukha ng mag-asawa ang sobrang kaligayahan na makita si Lyra, lalo na nang malaman na may apo na ang mga ito. Napakasaya namin ngayon ng itay mo at mga kapatid mo. Sa wakas bumalik ka na sa amin. Hindi napigilan ni Aling Marga ang maiyak sa sobrang saya. Ginagap ni Lyra ang kamay ng kanyang ina. Patawarin niyo ako, inay. Itay, kung pinili ko na lumayo sa inyo. Pakiramdam ko tuloy makasarili akong anak. Sarili ko lang iniisip ko, hindi ko inisip ang mararamdaman yung lahat. Shhh! Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka makasarili. Sinunod mo lang ang sa tingin mong tama at naiintindihan ka namin. Salamat po, inay, sa pag-unawa niyo sa akin. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Masaya si Zane habang pinagmamasdan ng mag-anak. Hinawakan ni Lyra ang isang kamay niya at sabay nilang sinabi sa mga ito ang planong pagpapakasal. Ang akala ni Zane ay hindi siya magugustuhan ng mga magulang ni Lyra pero nagkamali siya. Bagkus ay naging mainit ang pagtanggap nito sa kanya. Tinanong siya ng itay ni Lyra kung seryoso ba siya sa anak nito na sinagot naman niya na walang halong pagsisinungaling.
Sinabi niya kung anong tunay na nilalaman ng kanyang puso. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo at nangangako ko sa inyo na hindi ko siya lolokohin. Araw-araw ko siyang mamahalin at pasasayahin sa abot na makakaya ko. Yan lang naman ang gusto naming marinig sa'yo, Zane. Mahal na mahal namin si Lyra, kaya hindi kami papayag na may mananakit sa kanya. Ani ng itay ni Lyra. Gabi na nang magpa siya si Zane na umuwi sa kanila. Inihatid pa siya ng dalaga hanggang sa labas ng bahay kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Bukas ng tanghali, susunduin ko kayo dito. Gusto kitang formal na ipakilala kay Mama at si Zion. Tiyak matutuwa yun sa oras na makita ang apo niya. Ako kaya? Matatanggap kaya ako ng mama mo para sa'yo? May agam-agam na tanong ni Lyra sa lalaki. Huwag ka mag-alala. Ang mabait naman si Mama, kaya alam ko na matatanggap ka niya bilang asawa ko. Lalo na ngayon na may anak na tayo. Sana nga, Zane. Pero kinakabahan talaga ako. Paano kung hindi niya ako matanggap dahil anak lang ako ng labandera niyo? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Hindi tumitingin si Mama sa estado ng buhay. Ang mahalaga sa kanya, kung saan kami masaya, kung sinong mahal namin. Niyakap muna niya ng mahigpit ang dalaga bago sumakay ng sasakyan. Pagdating ng kanilang bahay ay pasipol-sipol siyang pumasok sa kabahayan. Paakyat na sana siya ng kwarto nang makasalubong ang kanyang mama. Nakangiti niya itong hinalikan sa pisngi. Aba, mukhang masaya ata ang anak ko ngayon ah. May good news ka ba na gusto mong i-share sa akin? Hindi lang good news, Mama, kundi isang malaking blessings ang dumating sa buhay ko. Nahanap ko na si Lyra at hindi lang yun. May anak na kami. Nagulat naman ang mama ni Zane sa sinabi ng kanyang anak. Anong sabi mo, may anak na kayo ni Lyra? Yes, Ma. At kamukhang-kamukha ako siya. Bukas susunduin ko sila at dadalhin dito. Aba, bakit bukas pa? Ngayon na anak, gusto ko na makita ang apo ko. Excited na sabi ni Madam Guadalupe. Bukas na, Mama, gabi na. Pero don't worry, bukas maaga ko na lang kayong susunduin. Okay ba yun sa inyo? Tumango ito sa kanya bilang pagsang-ayon. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa bahay na ni Lyra si Zane. Nagulat pa nga ito nang mapagbuksan siya ng pintuan. Ang akala ko ba mamayang tanghali mo pa kami susunduin? Yun nga eh. Kaso ito si Mama sobrang excited na makita ang apo niya. At syempre, pati ikaw, Lyra. Talaga? Yes. Kaya sige na, magbihis na kayo. Dito lang ako at hintayin ko kayo. Kaagad namang tumalima ang dalaga para magbihis. Samantalang hindi naman mawala-wala ang kabang nararamdaman ni Lyra. Oo, mabait si Madam Guadalupe, pero ngayon kasi hindi na ito tungkol sa usaping labahan. Ang pag-uusapan nila ay usapang pag-aasawa. Nakangiti na sinalubong sila ni Madam Guadalupe. Kaagad nitong kinuha sa kanya si Zion at kinarga. Tuwang-tuwa ito habang nilalaro ang apo. Magandang umaga po, Madam. Magalang niyang bati sa dating amo. Magandang umaga din sa'yo, Lyra. Masaya ako na bumalik ka na at may sorpresa ka pa sa amin. Simula ngayon, Mama nang itatawag mo sa akin, ha? Nakangiti nitong sabi. Salamat po, Mama. Mabait kang bata, Lyra. Kaya hindi ako nagtataka na napaibig mo ang isa sa mga anak ko na lalaki. Kahit noon pa man gusto na kita maging manugang. Labis ang tuwang naramdaman ni Lyra sa mainit na pagtanggap sa kanya ni Madam Guadalupe. Kailan niyo ba balak magpakasal? Maya-maya ay tanong sa kanila ng ginang. Next month, Ma. Ayaw ko nang patagalin na dahil gusto ko makasama ng mag-ina ko. Kung yan ang gusto mo, di sige. Ako nang bahala sa kasal ninyo. Ang gawin niyo ngayon ay mag-enjoy at sundan ka agad si Zion. Gusto ko na maraming apo. Nagkatinginan sila bigla ni Zane sabay kindat nito sa kanya. Hoy Zane, anong ibig sabihin ng pakindat-kindat mo na yan, ha? Kinikilig na tanong ni Lyra sa lalaki. Mamayang gabi, malalaman mo. Tugon nito sabay tingin na may kasamang pagnanasa. Naiiling na lamang si Lyra. Mukhang mapapasubo siya mamaya nang wala sa oras. Doon na nga sila natulog ng mag-ina dahil yun ang gusto ni Madam Guadalupe. At isa pa ay gusto daw nitong makatabi sa pagtulog ang apo. So paano ba yan? Tara na sa kwarto natin. Bulong ni Zane na nagdulot ng kiliti sa kanya. Nagpatianod na lamang si Lyra na akayin siya nito paakyat ng kwarto. Hindi pa man tuluyan nakakapasok sa loob ay kaagad na sinakop ni Zane ang mga labi niya. Hindi niya napigilan ang sariling tugunin nito. Pakiramdam ni Lyra ay may magic ang mga halik nito at kaya siya nitong pasunurin. Sa bilis ng pangyayari ay namalaya na lamang ni Lyra na nasa loob na sila ng banyo, nakatapat sa shower na bukas.
Iisang hinubad ni Zane ang mga damit niya hanggang sa underwear na lamang ang natira. I love you, Lyra. Bulong nito sa kanya habang sinasamba ang buong pagkatao niya. I love you too, Zane. Nahihirapan niyang sagot. Hindi nagtagal ay matagumpay nitong napag-isa ang kanilang mga katawan. Akala ni Lyra ay doon na magtatapos, ngunit mukhang hindi papayag ang lalaki dahil muli siya nitong inangkin sa kwarto hanggang sa pareho silang mapagod at madapuan ng antok. Matagumpay na nairaos ang kasal ni Lyra na dinaluhan ng malalapit nilang mga kaibigan, maging ng mga katrabaho ni Zane at syempre hindi mawawala si Benji na best man niya. Finally bro, natupad na din ang gusto mo na maging sa'yo si Lyra. Bilib ako sa'yo ah, ang tindi mong magmahal. Biro sa kanya ng kaibigan na tinawanan lamang niya. Ganun talaga yun bro, pag mahal mo ang isang tao, nakahanda ka maghintay kahit gaano pa katagal. Opo father, tatandaan ko po yan. Natatawang binatukan niya